Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon, pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang taong bayan binulabog at kwenisyon ang tila biglaang pananahimik ni Senator Raffy Tulfo patungkol sa isyu ng Lotto Draw sa PCSO. At Senator Amy Marcos dininig ang hinaing ng taong bayan at muling nanawagan na itigil muna ang Lotto Draw ng PCSO. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like and subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila kwini-question ngayon ng taong bayan ang katapatan ni Senator Raffy Tulfo sa pag-iimbestiga sa di umano'y katiwalian ng PCSO. Dahil kung ating matatandaan noon, tila naging matapang ang senador sa pagdinig sa di umano'y dayaan na nangyayari sa loob ng PCSO. At tila nangako pa nga ito na gagamitin ang sariling pera para magkaroon lamang ng patas na imbestigasyon at para malaman ang katotohanan sa sunod-sunod na pagkapanalo sa loto. Subalit natapos na ang lahat-lahat ay tila wala itong klarong na-report na resulta sa taong bayan. At ngayon, inula na naman ang reklamo ang live stream ng PCSO matapos magkabirya ang lotto machine noong February 27 sa 2 PM draw ng 3-digit game na bola ng numerong 197 na ayon sa pamunuan ng PCSO, nagkaroon daw ng technical difficulties draw machine malfunction ng kanilang machine, kaya naihulog nito ang unang bola. Ngunit ang ipinagtataka ng ilan sa ating mga kababayan, bakit ang unang bola lamang ang muling binola? Ayon sa kanila, dapat sabay umano na binola ulit ang tatlong machine para patas. Ngunit paliwanag ng PCSO, hindi ito may tuturing na aberya at nangyayari din ito maski sa ibang bansa. At ang nangyayaring ito noon pa man ay hindi na nila hawak kung magkaberya ang machine ng mga lotto draw. At dahil nga sa nangyaring ito, marami na naman sa ating mga kababayan ng muling pumuna na hindi pa nga raw tapos ang investigasyon sa iLotto system. May ganito na namang nangyari. At sa investigasyon na ito ng Senado, nasaan na raw si Senator Raffy Tulfo na may ilan nating mga kababayan na nagsasabi na kaya nanahimik ito ay dahil di umano nasuhulan na ng 1 bilyong piso. At totoo nga ba na ito na di umano ang naging resulta ng biglaang pananahimik ni Senator Raffy Tulfo? At Senator Amy Marcos nagulat nang makita ang kwini-questyong draw ng PCSO kung saan kitang-kita di umano napasok na sana raw ang unang bola. Bakit bigla na lamang itong nahulog? Kaya naman muling nanawagan ng senadora na itigil na muna ang lotto draw sa gitna ng mga question sa integridad nito at hanggat hindi naririsolba ang lahat ng isyu na pinupukol sa PCSO, maaring itigil na muna ito. Ayon sa senadora, mahirap na nawawala ang tiwala ng mga tao. Dapat ipakita lahat ng walang problema doon sa live stream at dapat nilang patunayan na walang nangyayaring dayaan. Lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila nanawagan sa Pangulo at sa Senado na ipasarado na lang ang PCSO. At ayon pa sa kanila, saan na ngayon ang PCSO, Senator Tulfo? Handa na bang pagtakbo mo sa
pagka-presidente. Maybe, masyado kang maingay sa first hearing sa Senado. Halos hihimatayin si Mr. Robles sa mga tanong mo. Ngayon, bakit nawala? Tumahimik. Sayang ang taya ng mga tao sa loto. Isa na ako sa palaging tumataya ng loto. Dapat ilabas ni Tulfo ang resulta sa investigasyon sa PCSO para hindi magmukhang tanga ang mga taong bayan dahil maraming tao ang nag-aantay sa resulta ng investigasyon. Bigla ang nawala ang issue sa PCSO. Sa umpisa galit na galit si Senator Rapi Tulfo. Bakit biglang nanahimik? Ano kaya ang nangyari? Baka naman. Senator Rapi Tulfo, makinig ka kay Senator Amy Marcos. Ipasarado na muna ang PCSO habang may investigasyon pang nangyayari. Dahil katulad ngayon, lalong mawawala ng tiwala ang mga mananaya at maniniwala na may hokus-pokus sa loob ng PCSO. Mas mabuting ipasarado na lang ang PCSO. Wala naman palang klarong resulta ang investigasyon nila. May bago na namang nangyari at sunod-sunod pa rin ang mga nananalo na mukhang kaduda-duda. Sayang lang ang pera ng taong bayan. Senator Rafi, hindi ako naniniwala na nasuhulan ka. Patunayan mo sa publiko na mali ang bintang nila sa'yo. Ipasarado mo ang PCSO. Alam namin mga Tulfo fanatics na may paninindigan ka at hindi ka nasisilaw sa pera. Dahil isa kang mabuting politiko na ang hinahangad lamang mapabuti ang bansang Pilipinas. Idol Rafi Tulfo, ikaw ang pag-asa namin. Naniniwala kami sa iyong kakayahan at katapangan na linisin ang gobyerno at magbibigay katotohanan sa anomalyang nangyayari sa PCSO. Magtulungan kayo ni Pangulong Bongbong Marcos para mapabilis ang aksyon. Huwag nyo kaming bibiguin. Kayo ang pag-asa naming mga mahihirap. Sana naman Pangulong BBM, matulungan nyo ang Senado para mas mapabilis at mapadali ang pagresolba sa isyu ng PCSO. Dahil dito umaasa ang ating mga kababayan na naghahangad ng kaginhawaan sa buhay. Lutasin na muna ang mga problema at ipasarado na muna para hindi nasasayang ang mga tayang pinaghirapan. End quote. Kailangan, hanggat hindi na-solve lahat yan, tigilan muna. Yung sinasabi nila na kailangan na ibalik na muna from start at ulitin. If that's possible, I think that's the only way to resolve it. Mahirap yung nawawala yung tiwala ng tao sa lottery. Mas lalong mahirap yung nakakalimutan ng mga pasimuno na yung pangalan nila charity. Dapat ibalik natin yung charity. Ano ba yung mga charitable works na kinakailangan gawin? Wag na yung mga kontratang may anomalya, yung mga software na laging nagkakaglitch, at saka yung mga mahiwagang algorithm na parating ending 9. Ba't ganun? Oo, dapat pakita lahat. Wala namang problema doon. I-livestream na lang lahat at wag sintu-sintu na livestream. Hindi naman ganun kalala yung wifi na eh. Kaya nang talagang tuloy-tuloy. At higit sa lahat, wag naman nakabalot. Nakakaloka naman yun. Yung nanalo na hindi natin alam kung sino, na parang na-photoshop. Totoong tao ba yun? Ganon. Dapat pakita naman ng winner. Pag malaki mo, di ka naman mabi-BIR ka agad-agad eh. At hindi ka naman nanakawan ng lahat ng kapitbahay. Pakita naman yung face. Ano ba naman yun? Napaka-weird. Grabe talaga ito si Senator Amy, no? Actually, lahat ng sinasabi niya, may point talaga. Ewan ko lang bakit pinuputakti siya ng ibang loyalista. Alam niyo, sa totoo lang, lahat ng sinasabi, di ba, ni Senator Amy, ay pawang katotohanan, pawang realidad na nangyayari ngayon. Di ba? Ayaw niyo ba na mabisto, di ba, ang mga kabulastugan? Kasi ang nangyayari right now, parang yung ibang loyalista, kinakalaban nila si Senator Amy. Parang, bakit nyo kinakalaban si Senator Amy? Dahil ba sinasabi niya ang totoo? Dahil ba kino-call out niya ang mga kongresista? Di ba? Si Romualdez sa mga maling pinaggagawa? Di ba? Kaya doon ako as in takang-taka ba itong mga ibang loyalista? Mas loyalista pa sila kay Romualdez. Diba? Bakit hindi kayo loyalista sa mga Marcos, sa mga totoong Marcos? Diba? Kaya ako saludo talaga kay Senator Amy. Kasi talagang yung hinanaid ng mga tao, diba, ay sinasabi niya talaga. At actually, tama yung sinasabi ni Senator Amy na dapat simula pa lang may something na ang PCSO, dapat tinigil muna yan. Pero hindi tinigil, tinuloy-tuloy, diba? Ewan ko ba anong meron dyan sa PCSO. Kasi imagine mo, 2 weeks na consistently may nananalo. Consecutive, no? Weekly. Tapos yung kamakailan lang na yung isang bola ay, di ba, nahulog.
Kaya ako saludo kay Senator Amy. Actually, sa totoo lang, si Senator Amy lang ang makikita natin hindi talaga namumulitika. Kasi kung namumulitika yan si Senator Amy, tandaan nyo, di ba? Kapatid niya ang presidente. Pagtatakpan niya lahat. Hindi yan magbo-voice out ng kung ano-ano. Kung talagang politika, no, ang iniisip, di ba, ni Senator Amy. Pero hindi eh. Ang iniisip niya, yung mga nangyayari ngayon na mga anomalya. At kino-call out niya. Yan ang tatak Marcos, di ba? Yan ang tatak loyalista. Hindi porket kapatid niya, di ba? Ay di ba, magpipikit mata na lang siya. Kung ano talaga ang nakikita niyang anomalya, sinasabi niya. Grabe na talaga mga Lods. Wala na akong masabi. Talagang sabay-sabay silang nagiging millionaire. Kahapon, March 1, grabe. May isang nanalo ng 177,160,965.20 singhot bawat sintimo. Grabe. Pero ito ang nakakayanig sa lahat. Boom! February, guys! Month of February lang ito lahat! Amazing! Grabe talaga! Sobrang grabe talaga. Imagine mo, noong February 1, may isang nanalo ng 5.9 million. Noong February 6, 7.3 million, may isang nanalo. February 8, dinalawa pa nila. O, di ba? 5.9 million. February 13, one winner, 7 million. February 20, 10.9 million. February 29, 15 million. Kayo na ang humusga, mga Lords. Tama pa ba itong nangyayari? Gano po ito katotoo? Ganito na lang PCSO. Ang next na gawin nyo, face reveal naman dyan. Di ba? Name reveal. Itodo nyo na. Kasi sa totoo lang, as long as hindi nyo i-reveal ang mukha at ang pangalan, magkakaroon talaga, di ba, ng duda ang mga tao. Tapos may mga magsasabi na naman, ganyan naman talaga ang loto. Talaga ba? Talaga ba, Charmaine? May mga nagsasabi pa, nagre-reklamo ang hindi naman tumataya. Yes, hindi talaga kami tumataya. Ang kawawa dito, yung mga kababayan nating ilang dekada nang tumaya. Sinakripisyo nila ang pera, dugot pawis, diba? Para lang makataya ng loto. Sila ang kawawa. Wag na ako, hindi naman talaga ako tumataya. Anong pakialam ko sa loto? Tapos ganito lang. Grabe. Diba? Face reveal naman dyan. Name reveal naman dyan. PCSO, grabe na yung mga pinagagawaan nyo. Kaya tumugma yung pinagsasabi ng First Lady, di ba? Happy birthday, Mel. Sabay-sabay tayo magiging millionaire. Kung meron man dito ang nagsasabing normal lang yan, kung meron man dito ang magsasabing normal lang ang nangyayari sa PCSO, ito lang ang masasabi ko sa iyo, abnormal ka. Di ba? Ikaw ang abnormal. Kasi di na po yan normal. Di ba? Grabe sa kasaysayan. Grabe. Pilipinas lang talaga. Grabe. Sige lang, okay lang. Di ba? Okay lang. Pikit mata, bingi, bulag. Sige. Di ba? Pero hindi nyo maipagkakaila na there's something wrong sa mga nangyayari ngayon. In time, di ba? In time. Senator Tolfo, saan ka na? Saan ka na? Mas tumodo pa. Di ba? Mas inuwi pa ng PCSO. Di ba? Kinall out nyo. Tapos, wala ding nangyari. Di ba? Nahang lang. Wala talaga. Singhot bawat sentimo. Remember, malapit na ang election. Remember. Oh, I challenge PCSO. I challenge you. Reveal the name. Diba? Reveal the faces. Just reveal the name and reveal the faces. Wala tayong problema. Alam po ninyo, no? 2022 po tapos na si Pangulong Duterte. Yung mga surot po at daga, ngayon po 2024, natin nakita sa NAIA. No? Tignan nyo po sila kung paano magpalusot.
Minana pa kasi yan sa previous admin. Mukha kasing surot si Dotay. Minana yung surot. Ibig Puki. Mapapamura ka. Dapat talaga kalampagin ang mga namumuno sa NAIA. Palibasa, nagmana sa dugyot na mahal na Pangulo, paki-aksyon na naman tong mga surot. Isama nyo na sa aksyon ng surot na DDS sheet. Nakakate. Hindi ko po rin maintindihan kung paano po sila sa bagay, ano po ba i-expect nyo riyan? Naniniwala nga. Sininyo nga ang Sininyo nga yung kanilang Sininyo nga po ang kanilang source ng information eh. Paano po ba naman yun? Talaga naman, no? 2 taon. Pinagmalaki nyo pa na minana pa. Paano iniwan ni Pangulong Duterte yung NAIA. Ganun din pala, ganun lang din. Walang linis-linis. Grabe talaga, no? Makabanat lang. Okay. Eto pa isa. Buti na lang may surot at daga sa airport. Para naman may panlaban ng mga DDS shit kasi Tatay Digong nila mahina na at walang kwenta. Mapurol na utak kagaya ng vodka. Second Lenin na siya. May sense pa po ba yung sinasabi nila? Buti naman daw at may para may panlaban daw yung mga DDS shit. Para may naipupo na raw. Yan po ba mga matitino pa yung kalaban natin? Yun na lang isisi mo kay Duterte. Ito pa po isa. No? Mga conspiracy theory na eh. Magugulat pa ba kayo kung ang surot na issue sa NAIA pakana din ng mga Duterte? Di ba galawan nila yan? Galawan ng mga Duterte magdala ng surot sa airport? Ibig nyo sabihin, yung mga Duterte supporter, may dala-dala kaming mga surot para ikalat namin sa airport? Hindi kami napuna. Ibang klase, no? Instead po na mahiya sila, wala na po silang hiyaya, no? Hindi po nila ikinahiya tong gobyerno na to na 'di ba sinuportahan nila yan, hanggang ngayon sinusuportahan nila. Instead na mahiya po yung gobyerno na sinusuportahan nila, hindi po mahiya eh. Kasi pumunta kami ng airport, tinaniman yung ba yung gusto niyong palabasin? May surot dyan sa airport? Sabi ko, suko na talaga ako sa mga to. Wala nang katuturan eh. Eto po. Eto naman po ay ayon sa napakahusay na si Grace po. Alam niyo, sa totoo lang, buti hindi nanalo to si Grace po. Ito po sabi ni Grace po, tungkol po din sa mga surot na yan. Po on bed bugs at NAIA. That's an issue in other countries as well. No? Hindi lang naman daw sa atin may surot. Sa ibang bansa din may surot. Katwiran po ba yan ng isang matinong senador? Imbis na magalit kayo na nakita nyo pagalitan ninyo. Masyadong spoiled to si Bautista eh. Masyado nyo pong in-spoiled. Ang dami ng kapalpakan. Merong brownout, ilang beses nag-brownout. Nagkaloko-loko yung mga natin, yung sa aeroplano dyan. Tapos eto simple lang, surot at daga. Okay lang daw yan kasi dapat hindi na issue yan dahil meron naman sa ibang bansa. Talaga? Pag meron sa ibang bansa, dapat hindi na natin issuehin. Tapunan na lang natin ang mga basurahan yan lahat. Hindi katwiran yan. Kaya yan, last nyo nang iboto yan si Grace po. Never nyo nang iboboto uli yan kasi walang sense eh. Meron din naman daw niyan sa ibang bansa, surot at daga. Ano yun, hindi na kami aangal kasi meron din naman sa ibang bansa. Okay. Kaya buti, alam nyo, yan ang salot eh. Isa sa salot yan sa salot sa Pilipinas yan eh. Nabuisit si Tatay Digong dyan, di ba? Yung panahon na gusto ni Tatay Digong. Alam nyo kung anong gusto ni Tatay Digong kaya siya humingi ng emergency powers? Meron ng plano dyan sa EDSA noon eh. Patong-patong yung EDSA. Kung ilang patong yan, wala eh. Talagang mapurol eh. Kaya naman, di ba? Nakita niyo yung Skyway. Yung Skyway, pinatong lang din sa mga yan, pero ang nangyari dyan sa Skyway, umiikot tayo, inikot-ikot. Samantalang yung EDSA, diretso sana.
ipapatong mo lang. Baka raw may corruption. Corruption kaagad ang iniisip eh. Ngayon, panay corruption, bakit wala kang sinasabi ngayon tungkol sa corruption? Okay, eto pa isa. Basta tayo magbabasa ngayon ng mga tweet eh. Eto si Joy, sabi ni Joy, pag sundalo ng ibang lahi, naalala nyo to? Yung nagbigay ng ret, yung bulaklak para sa mga namatay na sundalo sa Australia, si Pangulong Marcos. Maganda yung punto ni Joy eh. Pag sundalo ng ibang lahi, ang bilis magbigay ng pugay at kayang isingit sa schedule. Pag sarili natin sundalo, tatapyasan ng budget, titipirin ng pension, floating status, pag day trip ni Mrs. at dead to the world, kahit lasog-lasog na yung katawan sa pakikipaglaban sa terorista. Iba ka talaga, Bongbong Marcos. Paano naman kaya mag-apologize mga insaymada nito? O, di ba? Maganda yung punto niya eh. Kasi kitang-kita natin, nag-retlaying sa mga namatay na sundalo na Australia. Kamamatay lang po ng mga sundalo natin, no? Ni hindi nyo po dinalaw. Si BP lang yung dumalaw. Ngayon, instead po na, di ba, parang mag-sorry ka dahil instead po na humingi ng pasensya o tawad, ito po ang sagot ng mga mahuhusay na mga followers. Oh, Mamaro strike again. O Mamaro sinasabi niya, yun si Joy. Si Joy yung tropa nila, yung taga Sapampalay. Yung estudyante ng Sapampalay National High School. Mamaro strikes again. Yung di alam ang protocol ng mga visiting dignitaries sa ibang bansa. Kahit sa Pilipinas may protocol na sinusunod. Yung mga dignitaries na bumibisita, itanong nyo pa kay Dr. Rizal Saloneta. Okay no? Okay yung punto niya eh. Ang punto niya, ang mga dignitaries, yun yung ginagawa. Parang sa Luneta, lahat ng pupunta rito, mag-aalay ng ret kay Jose Rizal. Sa kanila naman, yung mga namatay na sundalo. So, ibig sabihin, okay na yon kasi may protocol sila. Yung ba yung sagot nyo? Kayong mga followers? Okay nang hindi dumalaw si PBBM sa mga sundalong namatayan. Total, may protocol naman sa Australia na dadalaw yung mga dignitaries, yung mga matataas sa ibang bansa, at mag-aalay ng bulaklak sa mga Australianong namatay. Okay na yon? Meron na po tayong yung iba yung sagot sa mga binabato. Alam niyo yun? Binabatuhan kayo ng issue na hindi nyo nga dinalaw man lang yung ating mga sundalong nagtanggol, nakipagpatayan para sa bayan, no? Hindi nyo man lang dinalaw nung namatay. Pero sa ibang bansa, nag-aalay kayo ng bulaklak. Ang sagot dun may protocol kasi sa Australia. Dito ba walang protocol? Hindi ba automatic na yun dapat? Sa bagay, si Duterte yun, sa mga Duterte kasi automatic yun. Ano ba i-expect natin? Hindi naman nga pala sila Duterte. Pero nasanay kasi tayo. Yun yung problema natin Nag-expect tayo sa kanilang gawin nila yung pinangako nilang itutuloy nila. Yung ba naman, may namatay na sundalo, may namatay naman na tabunan ng sisisi nyo pa na merong protocol sa Australia. Puta, napakalayo naman nun. Bago pa siya pumunta ng Australia, pwede na siyang dumalaw. Pag wala talaga sa loob, pag hindi talaga niya trip yung ganun. Pero, ano po ang admissible? Yung concert ng, Coldplay ba? Hindi ko na alam yung banda. Coldplay ba yun? Yung Coldplay, kahit na magka-traffic ang lahat, kahit na siya mag-helicopter, kantsawan sa helicopter, wala siyang pakialam. Dahil unmissable. Sana yung katwirang unmissable sa mga sundalo ring namamatay, no? Sa pagtatanggol. O ngayon, papasok po kayo dyan. Pumapasok po kayo. Tinatanong nyo, nakita ko kanina si Pangulong Marcos dun sa pinaka-parliament o Congress ng Australia. Habang papasok siya, nagpapalakpakan sila lahat, standing ovation. No? Pumapasok siya, papunta ron sa roster, papunta dun sa pag-i-speechan niya. Naalala ko talaga Alam ko kung bakit tuwan-tuwa yung mga Australians Alam niyo po ba kung bakit tuwan-tuwa sila? No? Hindi po sila tuwan-tuwa dahil napakagaling ng ating presidente. Tuwan-tuwa sila dahil may buffer sila sa China. Mainit yung China sa Australia
Huwag kayong makialam sa amin, titirahin namin kayo. Yan yung mga sinasabi ng China sa Australia. Pero dahil ang Pilipinas, inaako niya na nasa front, tayo yung frontman, tayo yung pansalag. Ginagawa po tayong pansalag ng mga Australiano, kaya sila palakpak ng palakpak. Tuwan-tuwa sila na may Pilipinas nasasalag sa mga atake ng China. Ipinangangalandakan nila na eto na ang ating mga tagapagligtas, pananggalang. Tayong mahirap na bansa ang pananggalang nila. Yan ang pakatandaan nyo. Ginawa rin natin yan sa US. Pananggalang nila tayo nung panahon ng Hapon. Okay na sana yung diskarte ni Duterte. Friends to all, enemies to none. Ano po ba masama dun? Friends to all, enemies to none tayo. Kaibigan natin ang lahat. Makikipagtulungan. May mga pera, mga bansang... kaya pag may sakuna nun, ang daming tulong eh. Ngayon, nga. May sakuna, di ba? Natabunan. Ano po nangyari? May mga nag-uunahang bansa na tumutulong? Hindi po. Isisi na natin sa Duterte yan. Ay, bumaha? Asan yung 51 billion? Bakit bumabaha? Puta, dalawang region. Dalawang region sa Mindanao. Kinukundin ako. Nakita ko na naman yung pro-China. Kinukundin ako. Ang hanapin niyo 51 billion. Nakang tinapay. Oo may feathers. May epekto ba? Hindi ko naririnig eh. May epekto ba? Maganda ba dati? O parang normal lang din? Nakikita ko yung mga nagtitiktok ganito eh. Okay, punta na po tayo. Inaano ko lang para pag nag-ano tayo, ganito na, pang interview. Maganda interview ko kay Paras, napanood niyo na ba? Maganda eh. Wala na talaga nanonood. Okay. Eto po, may nagtanong dito, di ba? Bakit parang mas maraming ginagawa si SMR kaysa kay Sara? Ano nababalita kay Sara maliban sa pagmomodel niya sa Insta at yung katanghan niya sa ChatGPT? Ano ba yung Insta? Pagmomodel sa Instagram? Sige. Ito po, sinagot. Si Martin kasi may hawak ng pera ng taong bayan. 500 billion unprogrammed funds bukod pa sa ibang pera niya. Pero yan lang ang ginagawa, pamimigay ng tig 100. 100 lang po ba pinamimigay? Magkano po ba? Ako wala akong ideya eh. No? Yun po bang pinamimigay ni Martin na may malalaki siyang mukha? Magkano po yun? Kasi natatandaan ko yung ayuda kay Pangulong Duterte na ang budget lang natin sa ayuda ay 300 billion. Nakapamigay ng 2 ayuda, 6,000 ang isa hanggang 8,000. Palaos na si Puta, nakita ko yung iba, 2,000. Sabi ko, ayos Mamaya, 2,000 din ako. 700. Okay. Ayan, no? Ito maganda. Tapos na ba tayo? Ano yung huli kong sinabi? Puta, nalilito na ako. Ano yung huli kong sinabi? Pinag-usapan natin? Si Martin. Yan. Magkano po yung pinamimigay? Kasi sabi rito, ang pinamimigay daw ni Martin, 2 kilong bigas tsaka 100 piso. Grabe naman. Ang laki-laki ng ayuda, tapos ang laki-laki ng mukha niya, tapos ganun lang pinamimigay. Ayuda? Hanggang ngayon gagawin pa rin tayong pananggalang na yun. Opo, kaya nga yun yung EDCA eh. Ito po, maganda yung punto nitong tao nito ni NJMDLT. Why is the Philippines not partner